sa inyong lahat? Parang hindi ko kayo nakikita. Ayan. Ayan, mas nakikita ko na kayo. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw din. Kayo ba ay nagkakaroon ng isang masayang araw? Ayan, di ba? Ako si Kuya Fidel. Ano ulit ang pangalan ko? Kuya Fidel! Kuya Fidel. At ako ang inyong kwentista ngayong araw na ito. Maaari ba akong magbahagi ng mga kwentong karapat-dapat? Sabik ba kayong makinig sa mga kwentong karapat-dapat? Sabik ba kayong makapanood ng mga sayaw? Makinig sa musika? At makakita ng mga magagandang imahe? Opo! Ayan! Ngayong araw na ito ay araw ng mga bata at gamit ang libro nito at ang iba pang mga libro ay aalamin natin ang ating mga karapatan. Sige nga, alam ba ninyo ang inyong karapatan? Sige nga, subukan natin. Ano? Magmahal! Ganon! Yes! Sino dito naniniwala na may karapatan tayong magmahal? Okay, tanong ako. Pag tinanong ko kayo ng dapat bang may karapatan ng bata na magmahal, ang isasagutin nyo, kung naniniwala kayo ay karapat-dapat. O sige nga, dapat ba na may karapatan ng mga bata na mahalin at magmahal? Karapat-dapat! Ay, isa pa, dapat ba tayong magmahal? Karapat-dapat! Ang ganda naman. Ano pa? Sige nga, ano pa mga karapatan? Ganda. Karapatan natin maging masaya. Ibig sabihin, kung ako ay nangingiti, napapangiti, natutuwa, karapatan ko yun. Naniniwala ba kayo sa kanya? Talaga? Dapat ba ang mga bata ay may karapatang maging masaya? Ano sagot? Dapat ba magkaroon ng mga bata ng mga lugar kung saan sila ay magiging masaya? Dapat! Di ba? Ano pa? Sige nga. Huli. Sige. Karapatang magkaroon ng pangalan. Kayo ba may mga pangalan kayo? Sigurado kayo? Banggitin nga ninyo yung pangalan. Ayan. Sige. Karapatan ninyo yan. Dahil ang pangalan ay mahalaga upang makilala mo ang iyong sarili, makilala mo ang iyong pamilya, ang iyong kaibigan, at makilala ka ng buong mundo. Kaya mahalaga ang pangalan, tatandaan niyo yan. At dapat bang may karapatan kayo na magkaroon ng pangalan? Dapat bang may karapatan kayo na magkaroon ng pangalan? Dapat naman talaga. Nakakatuwa naman yung mga batang ito. Sige nga, tingnan ko nga kung handa na kayong makinig sa ating kwento kapag itinaas ko ang aking kamay ng ganito. Kayo ay, papalapa. Sige nga, subukan natin. Taas. Kaya kung mga sa taas, ha? Ayan. Sige nga. Hop. Hop, hop. Hop, hop. Akala nyo, madali lang, ha? Eto naman, kapag ibinaba ko naman ang aking kamay na ganito, kayo ay, siguro, ipapaluin nyo yung inyong mga, ayan, ganyan. Sige, subukan natin. Hop! 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 Sabay! Okay. Sa tingin ka, stop! Isang bagsak. Dalawang bagsak. Tatlong bagsak. Mahusay. Handa na ba talaga kayo makinig sa kwento? Mukhang handa. Dahil kayo mahuhusay, masasayahin, di ba? Na mga bata at mga mabubuting mga bata. Okay? Sige nga. Bago ko magsimula,
Ano mga ginagamit natin kapag tayo nakikinig sa isang kwento? Ano yun? Agad. Sige, ikaw naman. Tenga. Ano pa? Ang ating? Huwag maingay. Ano pang ginagamit natin? Huwag maingay. Kailangan makinig gamit ang tenga. Ano pa? Mga mata. Kailangan nakikinig gamit ang tenga. Nanonood gamit ang ating mata. At ano pang pinakamahalaga sa lahat? Ano meron sa utak natin? Tama? Ha? May narinig ako. Isip o imahi. Ulitin ko ha. Bigyan ko kayo ng tip. Imahe. Ayan. Mahalaga ang imahe para sa ating gasol. Para sa ating bansa. Mahalaga ang imahinasyon, hindi lamang para sa inyo, kundi para sa ating bansa. Hindi ba? Kailangan pag nakikinig kayo ng kwento, kailangan ay, kanino kayo nakikinig? Kay Kuya? Ayan. Pag nakikinig kayo ng kwento, pag napapanood kayo ng dula, kanino kayo dapat nanonood ngayon? Kanino nakikinig? Kay Kuya? Tama. At, kung tayo naman ay nanonood ng palabas na ganito, dapat ay ginagamit natin ang gusto ang ating imahe. Subukan nga natin. Pikit natin ang ating mga mata. 1, 2, 3. Pikit. Huminga tayo ng malalim. Relax lang. Grabe naman yung sound. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Ngayon naman ay tahimik tayo, nakapikit. At makinggan nyo lamang ang aking boses. Gamitin natin ang ating imahinasyon. Isipin ninyo na kayo ay nasa inyong tahanan. Isipin ha, dapat nasa bahay kayo. Kayo ay nakahiga sa kama. Tapos kayo naman isipin ninyo na kayo lumabas ng inyong bahay. Labas, kailangan isipin ninyo yun ha. Ano ang kulay, ano ang hugis. Pagkatapos ay nakita niyo ang mga iba't ibang bulaklak. Ay, ayun, may asul. Ayun, may pulang bulaklak. Ayun, may dilaw. Ngayon naman ay, tahimik lang, tahimik kasi, taga lang, tahimik. Pikit pa rin ang mata. Kasi mahirap makita pagka nagsasalita din tayo. Lakad tayo ng konti. Kunwari nasa isip natin, naglalakad tayo at may nakikita tayong gubat. At may mga punong magaganda. Matatayog at mayayabong na mga puno. At nakikita natin ang mga ibon sa itaas na lumilipad. At mga ulap. Ngayon sabay-sabay natin imulat ang ating mga mata. Sino dito nakakita ng bahay? Sino dito nakakita ng mga bulaklak na asul? Nakita nyo? Mga asul na bulaklak? Mga pula? Mga pulo. Sino nakakita ng pulo sa imagination nila? Di ba? Makapangyarihan ang imahinasyon. Dahil ang imahinasyon ay magdadala sa atin sa lugar kahit hindi man ito nangyayari. Hindi ba? Mahalaga ang imahinasyon hindi lamang sa kwento, kundi sa ating araw-araw na pamumuhay. Kaya sa tingin ko, ihanda na kayo sa ating unang kwento. At sisimulan na natin ang mga kwentong Karapat Dapat! Ano yun? Ano ba yun? Ito ba yun? Ay! Basahin nga natin. Sa buong mundo, walang ibang katulad mo. May edad na mababa sa 18 taong gulang, dapat mong bayan may karapatan ka bilang bata. Dapat pala ay may karapatan ka bilang bata.
naman, ay, meron pa. Sa ligat ng masaya, masaganang buhay, sapat na pagkain, gustong damit na masusuot, at mapayapang tahanan. Mapayapang tahanan? Ulitin natin ha. Teka lang. Kami naman parang karapatan ng bata, oh. Sa liga ng masaya, masaganang buhay, sapat na pagkain. Dapat pala may karapatan kayo sa sapat na pagkain. Dapat hindi kayo ginugutom. Ano pa? Gustong damit na masusuot. Dapat pala may damit kayo. May damit pa kayo? May masusuot. May karapatan kayo dyan. At pangatlo, sige, mapayapang tahanan. Teka, may mga tahanan ba kayo? Meron? Mapayapang tahanan. May tanong ako. Dapat ba kayo magkaroon ng masayang tahanan? Dapat ba kayo magkaroon ng masayang tahanan? Kaya naman, sa tingin ko, ang aking unang kwentong ihahandog sa inyo ay magugustuhan ninyo. Ito ay tungkol sa aking kaibigan at sa kanyang tahanan. Pangako ninyo, makikinig kayo. Pangako ninyo na tatahimik kayo at makikinig at sasamahan ako sa aking kwento para sa inyo, ha? Gawin natin ito. Bilangan tayo ng 3. 1. Ano kaya pamagat ng aking kwento? Pangalawa! 3! Ang aking unang kwento ay pinamagatang tahanan. At ito ay isinulat ni Maria Isabel Alarilia Arellano at iginuhit ni Don M. Salubayba. Pakinggan tayo. Pakinggan natin ang kwento ng tahanan. Ito ang aking bayan. Ayun! Ito ang aking mga kapitbahay. Ito ang aming pamayanan. Napakaraming bahay. Mga halaman sa paligid. At, ayun! Ito! Ito ang aming bahay. Ito ang aming bahay. Isang araw, may ibinalita sa akin si nanay. Ang sabi niya, anak, tayo ay maglilipat bahay. Mas malaki, mas maganda, mas magarap, mas mahulay. Ganyan daw ang bagong tinahang sa amin ay naghihintay. Wow! Ako'y lumang na sorpresa at nagalak. Napasalun pa nga ako sa tuwa at pumalakpak. Naisip ko, ito ay isang nakakasapit na kabanata para sa akin at sa aming malaking pamilya. Lilipat kami ng bahay. Pero teka, bigla naman ako natigilan. Ilang tanong ang pumasok sa aking murang isipan. Madadala kaya namin ang lahat ng kagamitan? Wala kaya importanteng maiiwanan? Makakasama ba ang lahat ng kapamilya ko? Ang aking nanay, ang aking tatay, kasama rin kaya ang aking mga kapatid?
Makakasama ko pa kaya sina lolo at lola? Ah, di kaya mahirap naman puntahan yon at masyadong malayo? At paano na kaya ang aking mga kaibigan? Yung mga kaibigan ko, di kaya sila maligaw patungo sa bagong tirahan? May hardin din kaya na sa aming lipatan? Meron din kaya nakakaalim na mga palaruan? Marami rin kayang lugar na pwedeng pasyalan? Mabibigay kaya nito ang lahat ng aming kailangan? Sinulipay ko ang aming bahay. Nilibot ko ang bawat bahagi. Dito ako'y sinilang. Dito nagkaisip, natuto, at lumaki. Dito ko nadama ang saya at pagmamahalan. Dito ko rin naranasan ang damayan at pagbibigayan. Ilang bagyo na rin ang kanyang pinagdaanan, pero ang lahat na ito ay kanyang nalampasan. Siya ang aming sandigan, takbuhan, kanlungan. Paano ko ba siya magagawang iwanan at kalimutan? Kinagabihan ay paikot-ikot ako sa aking kama. Hindi ako makatulog. Para akong balisa. Magulo ang aking isip at damdamin ay halo-halo. Natatakot, kinakabahan, nalulungkot, nalilito. Unti-unti ay bumigat na ang ating mga mata. Pagod na ang utak. At ang puso ay gusto nang mamahinga. Pero teka, ano itong aming nakikita? Ang aming bahay! Sila na ganyong tao! Iwanan na ninyo ako! Hindi na ako makakasama sa inyo. Iwanan na ninyo ako! Hindi na ako makakasama. Kitang-kita ko ang mga batak ng luwang naguunahan. Damang-dama ko ang kanyang lubos na kalungkutan. Niyakap ko siya at hinaplos ng marahan. Ang bulong ko sa kanya, tahanan, tahanan. Wawa naman ang aking tahanan. Nalulungkot dahil aalis na ako at siya ay maiiwan.
na sumama sa akin at sa malayong lugar kami pupunta kung saan hindi kami masusundan at makikita. Kaya dala-dala ang aming ilang gamit ay sinimulan namin ang aming paglalakbay. Tara na! Tara na tahanan! Tayo na! Tayo maglakbay! Ang paglalakbay namin ay aming simulan. Kahit titiyak ang patutunguhan. Saan ba? Ito! Saan niyo ba gusto? Saan niyo ba gusto kami maglakbay? Sa kanan, sa kaliwa? Dito naman, ngunit, di naman kami masyadong nakakalayo. Ay, tila may pangyayaring gumulat sa aming pareho. Malakas na hangin at malalaking patak ng ulan. Ang biglang sumalubog sa aming daanan. Nakakatakot. Ang tubig ay lumalagasa. Kaya kami ay inanod. Tahanan! Tahanan! Pati na ang aming pag-asa! Napapakita lamang ako sa sobrang pangamba. Hinikitan ko ang paghawak sa tahanang sinisita. Pakiramdam ko ay mabilis na umikot ang buong mundo. Pero pagbukas ng aking mga mata, nasa kama pa rin pala ako. Di ko na napigilan ang aking mga luha sa pag... Nilapitan naman ako ni nanay at masuyong niyakap ako. Ang sabi ni nanay, "Shhh! Shhh! Tana!" Anong sabi ni nanay? Isa pa nga, anong sabi ni nanay? Tana! Tana, aking bunso. Yun! Ang sabi ni nanay, normal lang naman na matakot ka sa pagbabago. Pero huwag kang mag-alala dahil pangako sa iyo, doon ay magiging masaya tayo. Sabi pa ng nanay niya, tandaan mo na lagi kong hangad ang pinakamaganda para sa ikabubuti ng ating ang dagdag pa ng nanay niya. Alam mo, hindi mo naman kailangang iwanan o kalimutan ang masayang alaala nitong ating tahanan. Sa halip, ay ipunin mo at baunin mo ang lahat ng ito. Dahil mahalaga itong bahagi ng buhay nating lahat. Anak, lagi mo rin sanang tatandaan na ang tunay na kahulugan ng tahanan. Pakinggan niyo ito. Kahulugan ng tahanan? Oo, anak. Ang tunay na kahulugan ng tahanan. Alam ba ninyo ang tunay na kahulugan ng tahanan? O, pakinggan natin. Hindi ito isang lugar o isang pisikal na konsepto. Maaaring maliit lang o malaki ang bahay mo. Maaaring malawak
mataas, sira-sira, o bago. Pero hindi dito nasusukat ang tahanan. Ito ay nasa kaibuturan ng ating mga puso. Napangiti ako sa mga salita ni Nanay. Mga gintong aral ito sa aking buhay. Ang tahanan ay dala-dala natin saan man tayo mapunta, basta tunay ang ating pagmamahal sa isa't isa. Palagpakan niyo natin ang ating unang kwento. Aba! Nagustuhan mo rin yung ating unang kwento? Ano nga pamagat? Tahanan! Naunawaan ba niyo bakit dito pa? This project is presented to you by Canvas. A child with art and stories can change the world. Visit us at www.canvas.ph and buy our books online at lookingforjuan.com.